guys, here we go again. Another day, another gala. So today's papunta kami ng Marapoan Falls. Is 2 hours driving lang naman siya from Kilamark. So yan, pinagkaiba lang na ito. Yung dinaanan namin is para siyang mazigzag, parang Baguio type siya yung dinaanan namin, kaya parang yung 30 minutes na malapit na kami, parang ang tagal kasi nga zigzag. Tapos titignan nila. Tapos maraming mga trailer truck nakasabay, so ang hirap mag-overtake. Anyways, we are here now. So ito yung ating first location. So nagpark lang si Mark sa taas, naghintay na siya kasi hindi na dinala si Lucian. So kami na lang nila Nikki yung bumaba. So let's go. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Naririnig ko na yung falls. Parang hindi siya ganun kalayo eh. Like siguro parang nasa 1 kilometers lang yung nilapit namin. Ayun, naririnig nyo na ba? Medyo malapit-lapit na tayo. So ayun, sa mga kuha tayo ng magandang shots. Ayun, walking lang. Grabe, ang ganda ng falls. Ito siya guys. Balik na kami. Actually, ang ganda. Kaso hindi na kami bumaba. Kasi, ang hirap niyang babain. So, kung adult ka kaya siguro. Eh, may mga bata rin kasi kasama. So, ayun. Nagpalipad na lang tayo ng drone. Para kahit papaano, makita man lang natin yung view sa taas. Tsaka dun sa pinakababa. This is nice kasi ganda dito kasi ang dami mo pwedeng puntahan. Sobrang nature talaga siya. So dito sa New Zealand, hindi lang talaga maganda tumakbo dito. Maganda rin yung mga nature nila, mga hike ganyan. Kasi yung mga hike spot nila dito talagang maayos. Like yung pinunta namin kahapon, walang any bayad kahit entrance dito. And so pagod. Let's go to our next location. Ito yung aming next location sa Piri Piri Cave. Peri parang Peri Cave siya, pero Piri Piri. Actually malapit lang din dun sa falls. Dinaanan na lang din namin kanina to eh. So ito yung daanan, highway. So dito na siya. So yung pupunta namin dito, magkakalapit lang siya. So kaya hindi kami masyadong mahihirapan sa mga pupuntahan. And syempre yung dadaanan mo, ganito pa rin siya kaganda. Like forest talaga. Yun, for sure bago ka umalis sa New Zealand, magpapamahal ka na kay Mother Nature. Let's go. Little walk lang. Siguro mga, parang sabi ni Mark, 2 kilometers walk lang naman siya. Dito na siya. Ang dilim talaga. Wala kaming, hindi kami prepare. Wala kaming ilaw na dala. Phone lang. Lapit lang pala. Nasa
500 kilometer. Ay, 500 meters lang siya from dun sa parking. Ayan, careful tayo. Buti na lang medyo kita siya sa phone natin. Itsura niya sa loob. Actually, naka night mode lang ako eh. Kaya mukhang maliwanag. Pero, ang dilim niya talaga. Tapos may hagdanan naman. Maayos naman siya. Ito itsura niya. Diba? Walang tao. Tayo lang yung tao. Kakaloko pa. Ayan, maayos naman yung daanan. Kaya ito yung maganda dito sa New Zealand. Yung mga ganito, hike nila, tourist spot. Either libre siya, pero tapos yan, maayos talaga. Ginagastosan. So, yan. Tapos na tayo dito. Lipat naman ulit. Let's go! Our next location is syempre malapit lang naman din dun sa cave kanina. It's the Nature Bridge. It's just 5 minutes walk. So, lapit lang na. Siguro yan paikot yan. Dito tayo. So, 5 minutes walk lang naman siya. Kaya, kayang-kaya natin. Hindi siya extreme hike. Like yung kahapon na ginawa namin na parang 6K yata yun. So, medyo mas chill kami ngayon. So yung madadaanan mo dito is sa gilid natin is may lake. Or sa gilid natin merong tubig lang. Ayan, na malinis. Then may malaking bato. Ito siya. Ganda. Nice place.
Grabe, ang ganda. Sa ilalim kami ng cave. Pino Cave. Sa ilalim kami. Oh, ang ganda. Nice, nice naman here. Daan mo, di ba? Pati hagdanan napaka Instagrammable. We are almost done for today. So, mag-quick lunch lang kami dito sa Rose Mill. So may Hamilton lang din naman siya. And after nun, pupunta kami dun sa beach. Na yun yung last, last location. Tsaka tong restaurant to, mukhang promising siya eh. Favorite ko ni Papa. Order tayo ng lamb and pork. Grabe, overloaded yung gravy. We are here at Raglan. It's a 45 minutes drive siya papuntang Auckland. So pabalik na rin kami, medyo malapit-lapit lang naman to pag pauwi na kami. So dito kami sa beach place na grabe ang lawak ng shore niya. Ito siya. Ang haba ng shore niya. So walang sinabi yung shore natin dun sa Pilipinas. Ito ang haba. So dun kami nag-park. So ito siya. Ayun. Andun pa yung dagat. Yan, maglalakad ka pa. Diba? Grabe. Yung sun. Yung yung sun. Pino siya. Kasing pino. Ayun o. Ganda. Pwede ka rin umakyat dun. Pero medyo malalaki na rin yung alon eh kasi ano na rin kasi dito 6 PM na. So medyo ang lalaki ng alon, parang nakakatakot mag-swimming. Pero may nadaanan pa kami kanina, parang isang lugar din. Doon parang okay din naman doon. Parang lake lang siya. From the lake siya sa gitna ng parang mini town. Parang gano'n yung itsura niya. So ang gagawin natin dito, syempre enjoy na lang natin to. Kasi ito na yung aming last adventure for today. So guys, dito na rin magtatapos ang aming video for today. Thank you kung tinapos itong video na to. So don't forget to subscribe, like, and share. Ito ang iyong kwentong Kebby. Bye bye!
there's an airport apparently. Well, Mike, look, this is a line, so I cannot move anymore. This is You ask the- Uncle Kevin if he this is can. the line of the airport camera, when the plane goes. Hey, So my drone is just there. It cannot play any. It cannot go anywhere near. The, Uncle Kevin, yeah. I don't know where there's an airport. Uncle Yeah, Kevin, me too. can I have a camera? In my one, I've turned that off. Can I have a camera? I turned my airport one off so it just lets me fly anywhere. Can I have a camera? What's up? Drone. Go catch my drone. I turned my Can airport I one have off. a camera? Oh, there is an airport. Can I have a Yeah, there's an camera? airport here. Regular- Can I have regular a airfield. camera? Can I have a camera? Oh, wala. Ang ingay. I turned my airport setting off so Okay.